ako at papunta ako sa sa clinic dahil naabot na naman ang monthly check-up natin para sa TSH hormones natin. At kailangan natin i-update, check up. Kasi hindi siya maganda pag nagda-down or nag-i-increase ang ating hormones. Kasi nga, may history ako ng ng thyroid hormones. So, kailangan update ako. Kaya ito, bago ako pumasok, kailangan ko munang magpa-check up para waiting na lang mamaya yung result. At ito na nga, malapit na siya, malapit na ako. So, mag-update ako mamaya, guys. At ito na nga, papasok na tayo, guys. Tapos na ang aking check-up. Mag-aantay na lang ako ngayon ng result. Diretso na pala ako nito, guys, papasok. Kaya naglalakad ako. Ngayon mainit, guys. Sobra. Ano na pala ngayon, guys? 1 p.m. Update ako mamaya, guys. Yeah. 05 level 4. Okay. Kasi sa kanya, million. Okay, thank you. Magbabayad na tayo, guys. Pipila na tayo. Ako, ito nga, dito na ako kay Sultana. Na-miss na naman niya ako. Yes, darling. You miss me? Na-miss daw niya ako, sumasagot. Ay, ano nga pala, guys. Ang update pala dun sa result ng ko, sa TSH ko is okay naman so far. Medyo tumaas lang ng dalawang guhit yata yun, yung itinaas niya. Pero okay lang yun, nasa pa rin siya. Preference ng TSH. Kaya happy naman ako sa naging result niya. Kasi yun kapag bumababa or tumataas ng sobra, bumaba ng sobra, hindi siya maganda sa katawan. Yun yung time na para akong minamalat, yung ganon. Tapos nakakadry sa balat, hindi siya maganda. Kaya kailangan talaga magmi-maintain ka talaga. Maintain mo talaga yung sa hormones. Mahirap ang may thyroid din minsan, guys. Nakaka-stress minsan irritable ka, ganun. Kaya kailangan i-maintain. Kaya yung mga nakikita ko mga friend kong may ganun din, ina-advisean ko na lang kasi ako kasi na-experience ko na meron ako. Kaya super advice na para para hindi sila masyado ding mahirapan. Kasi kung papabayaan nila, mahirap. Kaya happy naman ako sa result, guys. Thanks God. Ganun lang. So ngayon, guys, naantay ko lang yung mga nagluluto dun sa kusina at magluluto din ako ng dinner namin. Ako lang naman, guys. Dinner namin ng sultana ko. Diyos ko. Kahapon pala nag-live ako kaso hindi masyadong kasi napuputol.
Ang hirap ng internet namin. Ewan ko ba, dun siya naglalag nung time na yun. So, wait na ako. Magluluto ako, guys. Siya nga pala, guys. Kasama ko kanina yung anak-anakan ko pumunta dun sa shop namin. Niyaya niya akong pumunta sa perfume. Tapos, binilhan niya ako ng perfume. Nag-advance siya ng pag-gift. Ganon. Binigyan niya ako. Ito siya, guys. Pakita ko lang. Oh, ayan. Very thankful din naman ako dun sa anak-anakan kong yun. Mabait siya sa akin. Ilongga siya, guys. Guys, good evening sa inyong lahat. Dito na ako ulit sa kusina. So, magigisa lang ako ng gulay, guys. Gulay. Tapos, sahugan ko siya ng manok. Gigisa ko siya ng kamatis. Onion with luya. Pakbet na sana eh. Kaso, wala namang pork belly. Tsaka ayaw ko magbago. Kaya chicken. Prepare lang ako ng iluluto ko. Ayan. Ito lang, guys, yung gulay na yung hahalo. Puro tag-isa-isa. Kasi ako lang din naman, guys. Tapos ilang pirasong okra. O, ayan. Tapos with string beans. Ganon. And eto. Tsaka to. Onion, tsaka tomato, tsaka luya. So, ito na. For the ginisa. Yan. Magpiprepare na ako, guys. Gagayat-gayatin ko na siya. At habang nag-aantay akong maluto din nila yung mga linuluto nilang pagkain nila. Gabi pala, guys, pinagluto ko din yung friend ko ng hipon, ginatang hipon. Natuloy din. Ito pala yung lulutuin ko, guys. Yan. Andito na ang tomato, ginger, onion, chicken, okra, tsaka kamote pala to. Itong kulay orange. Ayan. Tsaka ito pa yung ibang vegetables. So, start na nating maggisa, guys. Nakapagpainit na ako ng mantika sa kalan. Yung chicken. Para medyo mag-brown-brown yung chicken, guys. Pag nag-brown na yung chicken, guys, saka ko naman ilalagay yung recado, yung like ginger, onion, saka kamatis. And followed by some of vegetables natin. Ayan, okay na siya, guys. Lalagyan na natin yung recado. Yung ginger, saka onion. Ay, yeah. Yes. Next is yung kamatis. Ayan. Ganito lang, guys. Luto-luto. Samahan ng pagmamahal para masarap.
Lagay na natin yung ano ba to? Kamote sa Tagalog. Hindi ko alam yung English niya. Ay, Diyos ko. Ayan. Tapos, takpan natin ng ilang minuto. Saka natin susunod yung mga gulay. Yan. Nilalagay na natin yung string beans. Ayun. Perfect na siya. Takpan na lang natin ulit. Ayan na nga guys. Pwede natin ilagay yung ampalaya. Ayan. Ilang minuto lang yan. Tapos sunod na natin yung yung okra at saka talong. Lalagay na natin ang okra natin. Tsaka yung talong. Ayan. Ilang piraso lang po guys, kung talong. Kasi ako lang din naman. Ayan. Tapos tatakpan na natin. Guys, kamusta na pala kayo guys? Sana lahat kayo nasa magandang kalagayan. Ako naman so far okay naman. Tsaka happy ako doon sa result ng ng TSH ko guys. At ito na nga, malapit na tayong makaluto. Ayan na siya guys, luto na siya. Malasa ang ating linuto ngayong gabi. Sasalin na ako guys at nakaluto na ako. Tsaka nakaluto na rin pala ako ng rice. Ayan. Ito na siya guys. Luto na siya. Saluhan niyo kung kumain ng gabihan. Bago tayo kumain guys, mag-pray na muna tayo. At kailangan nating magpasalamat sa mga blessing na dumating. Lord, thank you sa gabihan na naman ito. Sana i-bless mo ang food na to. Bigyan mo kami ng lakas sa bawat araw po, Lord. Salamat po, Lord, sa pinagkaloob mo ngayong araw na ito. Sana patuloy mo kaming gabayan sa bawat araw po, Lord. Lord, muli kami nagpapasalamat sa mga grasyang niyo pong ipinagkaloob sa amin. Salamat po ulit, Lord. Amen. So, kain na tayo. It's time to eat. Medyo mainit-init ha. Anong oras na ako nakaluto guys? 2:00 na. Kasi nagluto sila. Nag-antay ako. Ayun yung tsaka guys. Yung mag-aantay ka. Yung alam naman nila kasi na anong oras ka darating. Hindi sila magluto mas nauuna silang umuwi. Yun yung ang pangit minsan. Kaya kailangan mo talagang mag-antay. Kaya hindi ako nag-video-video na masyado doon sa kusina kasi nga papasok-pasok sila.
Anyway guys, okay lang yun. Ang importante nakaluto tayo at makakakain tayo ngayong gabihan. So, samahan nyo akong kumain. Tikman natin ang ating ginisa. Tawag na lang natin ginisa kasi wala tong bagoong. Instead to, pakbet sana kung yung sahog niya, ganon is, yung meat niya is baboy or pork, ganon. Pork belly. Kaso, chicken yung ginamit ko. Na yun. Malasa naman siya. Yes, Sultana. Kain tayo, guys. Kung narinig nyo, guys, ang ingay nila doon sa kusina. Kasi nagluluto pa sila yung iba. Ha? Inunahan ko talaga silang na magluto na. Sabi ko, nung natapos yung isa, ako naman, sabi ko. So, malasa ang food natin, guys. Ito, first time ko ulit lutuin yung ganito din. Pero yung pakbot, nagluluto ako. First time ko itong lutuin na ang sahog na ganito, yung manok. Yung pakbet talaga ng Ilocano, nagluluto talaga ako nun. With bagoong. Gagamitin ko sana dito sa manok kanina. Bagoong. Kaso, may naririnig ako noon, hindi magandang gamitin ang bagoong sa sa manok. Sabi, I don't think so if they are true. Kaya nagdalawang isip ako, nalagyan ng bagoong. So, ang ginamit ko, salt at saka bitchin. So far, ang lasa niya is pasado naman sa akin. Okay naman siya. Kaya kakain tayo. Kain tayo ng bongga. At nagutom ako. Hindi na kasi ako nagmerienda kanina dun sa shop. Kasi dumaan nga yung friend ko. Sinamahan ko siyang bumili. Friend kong anak-anakan ko. Sinamahan ko siyang bumili ng mga kailangan niya. Pangkulay ng buhok niya. Pang-polish ng kuko. Ayun. Ay, di ko na naharap. Yes, Sultana. Kumain ka na rin. Kumain ka na. Masarap siya guys pag yung gulay niya is hindi siya overcook. Yung parang naka-steam lang siya. Ano naman yan, Sultana? Anong binabait mo dyan? Nakakabusog siya guys. Alam niyo guys yung linagay kong kamote, matamis-tamis. Yung kamote niya.
Ayan nyo guys, yung binili ko na yun. Ang dami na ha. Meron pa doon. Pang morning. Kaya dito medyo okay naman yung mga binibili dito. Ganon. Hindi siya masyadong expensive. Pero kung kakain ka dyan sa labas, syempre, 15, 20, something like this. Isang kainan. Pero kung gusto mo magluto, kakain ka pa ng ng gabihan tsaka breakfast. Ganon. Pero may kilala ako, gusto. Grabe siyang mag-budget. Kailangan yung 15 dirhams or mga ganun, 15 dirhams. Pang ilang araw niya yun. Sabi ko, isip-isip ko, paano niya kaya yung pinagkakasa yung 15 dirhams? Hindi pa. Sa bagay, nagagawa niya siguro yun kasi matipid siya din eh. Ako matipid din naman ako, pero hindi naman ganun sobra. Anyway guys, hindi ko naman siya pinapakailaman, pero sabi ko lang. Kasi may kanya-kanya naman tayo kasi. Malay mo, may mga pinaglalaanan din siya, unlike me. May mga bayarin, bills, ganon. Kaya kung gusto niyo talaga kung gusto niyo talaga makaipon pag nasa ibang bansa kayo, ipunin niyo yung pera niyo. Huwag luho-luho para pag umuwi kayo ng Pinas, may pera kayo, ganon. Okay lang bumili ka ng mga kailangan. Nung tama lang, ganon. Iba kasi rin pag namulat ka talaga sa kahirapan yung ganon. Alam mo talagang anuhin yung i-budget din yung pera. Ganon. Kaya, ganon talaga, matututo ka talaga kung gusto mong matuto. Ako mga nakasama ko kasi nung abroad ako nung una, puro may mga edad, mga ex-abroad sila. Mga galing sila ng Saudi, mga ganon. Tama, Ilocano, mga ganon. From Ilocos, Baguio, mostly Baguio. There are many from Baguio. Kaya ako pinanganak din ako sa Baguio, Bacon Benguet. Ilang taon na ako nung pumunta kami noon ng Pangasinan. I'm from... Ang tubo ko pala guys is... Ang puno is from Pangasinan. So, Ilocano. Ganun. Dahil panganak ako sa Baguio nung nagtatrabaho si Papa Corson sa Baguio dati. Ilang kami doon pinanganak. The rest, sa Pangasinan na. Yung mga kapatid ko, mga lalaki. Wala pala akong kapatid na mga babae, guys. Puro mga lalaki. Ako lang. 4 na lalaki. Isang hap-hap. Ganon. Nabusog na ako, guys. Ayoko na. At yung mama ko naman guys is from Isabela. Ayun. So parehas lang din na na Ilocano. Ganun. Pero ang present na namin tirahan ngayon is doon sa Isabela. Pero meron pa rin yung bahay namin doon sa Pangasinan, guys. Minsan umuwi pa rin kami doon. Busog na ako, guys. Ayan.
Ang ingay ng plato ko. No? Alam mo guys, ang sarap magngut-ngut ng mga buto-buto. Kasi malasa. Sug na ako guys. Tignan nyo yung ang dami kanina. Ito na lang natira. Malakas din naman ako kumain guys. Pero hindi ko lang alam. Kung dahil sa hormones ko. Kaya ganito yung ano ko. Yung katawan ko. Minsan tumataba ako. Minsan nagliles. Ganon. Kaya monthly talaga ako nagpapacheck up ng ano ko. Ng hormones ko. Hindi ko siya pwedeng ipagsantabi. Kasi minsan kapag ipapansantabi mo, syempre pag hindi siya nagpantay yung hormones mo na parang hinuhula-hulaan mo lang siya, minsan may mga time na mararamdaman ko, masakit yung likod ko, masakit yung mga kasukasuan ko, yung mga ganito ko, gano'n. Kasi nga yung pala, yun yung hormones natin is yun yung nagko-control ng ano natin sa katawan. Kaya kailangan talaga bantayan. Salamat again sa mga nanonood parati sa akin, guys. Thank you so much. Huwag nyo na rin kalimutan i-subscribe ang pinapanood yung vlog ko, guys. Tsaka comment, tsaka share. Ganun lang. And maraming salamat sa mga nag-e-effort din na nanonood. Diyos na ang bahalang magbalik po sa inyo ng gantimpala.